Samantala, presyo naman ng mga paputok sa Bukawi, Bulacan, nagmahal na isang araw bago po ang pagsalubong sa bagong taon. Mga mamimili, patuloy naman ang pagdagsa para makahabol sa pagbili ng mga paputok. Ang update alamin natin mula sa aming kasamang si Haji Camino, mag-uulat live. Magandang hapon sa iyo, Kirby. Dahil sa patuloy na pagdagsa ng mga mamimili ng paputok dito sa Bukawi, Bulacan, ay nagkakaubusan na nga yung ilang mga binebenta dito. Kaya naman ang mga tindahan dito napilitan ng magtaas ng presyo ng kanilang mga paputok isang araw bago ang pagsalubong sa bagong taon. Noong mga nakalipas na araw ay may mga magbebenta rin daw ang kalimitang bumibili ng paputok dito sa Bukawi. Pero simula kahapon, dagsa na ang mga gagamit mismo nito para salubungin ang bagong taon. Ayon sa mga nakausap nating tindera, malakas pa rin ang industriya ng paputok sa kabila ng paalala ng Department of Health na umiwas na dito at gumamit na lamang ng alternatibong pampaingay. Gayunpaman, aminado silang mas masigla ang industriya noong mga nakalipas na taon. Pinakamabili ngayon dito ang Quitis, Fountain, Sawa, 5-Star at Fireworks. Nagmahal na ang presyo ng ilang paputok dahil nauubos na ang supply sa bilis mabenta. Halimbawa na lamang ang Quitis na dating 4 pesos ngayon ay nasa 7 pesos na ang presyo ng bawat isa. Ang 5-Star naman mula 250 pesos ngayon ay 300 to 350 pesos na. Gayun din ang presyo ng Sawa. Hindi naman nagbago ang presyo ng Fireworks na depende sa ilang shots ang mabibili. Ang mahigit 260 shots na Fireworks ay nagkakahalaga na ng 10,500 pesos ang presyo. Mayroon ding tag 5,800 pesos at 1,900 pesos depende sa bilang o dami ng shots ng bawat fireworks. Locally made o dito sa Bulacan ginawa ang karamihan sa mga paputok pero meron din namang imported mula sa China. Samantala, bagamat makulimlim yung panahon dito sa Bukawi, Bulacan, Kirby, ay hindi mapigil yung ating mga mamimili sa pagdagsa kaliwat kanan. Talagang bibili sila ng mga paputok makahabol lamang dito sa pagsalubong natin sa bagong taon. Bukas na mangyayari yan, December 31. Samantala, ay yung silipin naman natin ngayon, yung lagay ng trapiko dito sa bahagi ng Bukawi, kung saan ito pong makikita ninyo ngayon ay yung mga patungo mismo ng Santa Maria at sa ngayon ho ay medyo nagkakaroon na nga ng pagbabagal yung daloy ng mga sasakyan dahil 2 lanes lamang po ito, no, yung lawak ng daanan dito ay dadalawa lamang yung linya. So salubungan lang yung mga sasakyan, isang linya para sa mga patungo ng MacArthur Highway at isang linya din naman para sa mga patungo ng Santa Maria. So itong nakikita ninyong paganon, yung mga patungo ng Santa Maria, sa kabila naman po patungo ng MacArthur Highway, talaga pong masikip na yung trapiko dito magmula pa noong mga nakaraang araw dahil nga sa patuloy na pagdagsa ng mga motorista at ng mga mamimili ng paputok upang makahabol nga dito sa pagsalubong ng bagong taon na mangyayari na nga bukas. Mamaya, Kirby, ay magbabalik tayo para naman pag-usapan kung ano nga ba yung mga preparasyon pagdating sa seguridad, yung mga tindera dito, kung ano nga ba yung ginawa nilang paghahanda nang sa gayon ay maging ligtas yung ating mga kababayan sa pagbili ng mga paputok, kung di man may iwasan talaga yung pagbili ng paputok dito sa Bukawi, Bulacan. Kasama ko pa din ang buong puwersa ng Unit 4 para sa Telebisyon ng Bayan, Haji Camino, mula dito sa Bukawi, Bulacan. Yes, Kirby? Meron lamang akong ilang mga katanungan. Nabanggit mo kanina na tumaas na nga yung presyo ng mga paputok dyan sa may Bukawi, Bulacan. Meron ba silang time frame kung hanggang anong oras lang sila magbebenta o bukas sila 24 hours dyan? Alam mo, Kirby, dahil sa patuloy na pagdagsa ng mga mamimili dito, hindi na talaga mahulugang karayom. Mayat maya, magpaisa-isa man yung pagdating ng mga mamimili, hindi na uubos yung dumadating dito, Kirby. Kaya naman yung mga nakausap natin kanina, talagang tuloy-tuloy na yung magiging operasyon dito. At yung time frame naman na nababanggit mo, yung pagbebenta nila, actually hanggang bukas, December 31 ng gabi, ay meron pa ding magbebenta ng mga paputok dito. Ang mangyayari nga lang bukas, Kirby, ayon sa isa nating nakausap na tindera, kapag kasi daw sumasapit ang December 31 ng gabi, sa halip na magtaas ng presyo, ibinababa na nila, maubos lang talaga yung kanilang mga paninda. Kaya wala tayong time frame na iniintindi o iniisip dito dahil kapag nauubos naman yung supply ng mga paputok nila dito, Kirby, tuloy-tuloy lamang yung pag-aangkat nila ng mga paputok, imported man yan o locally made dito sa lalawigan ng Bulacan. So tuloy-tuloy lamang yung operasyon, maubos man o hindi yung paninda, basta hanggang sumapit ang December 31 ng gabi, may nagtitinda ng paputok dito
dito sa Bukawi, Bulacan, Kirby. Okay, isa pang mahalagang tanong, Haji. Sa paglilibot mo dyan sa may area ng Bukawi, Bulacan, napakaraming nagtitinda dyan ng mga paputok. Meron ka bang napansin ng mga nagbebenta ng mga ipinagbabawal na paputok? Alam mo, yan ang magandang balita dito, Kirby, sa ating pag-iikot sa kahabaan na ito ng Governor Halili Avenue dito sa Bukawi, Bulacan. Wala tayong nakikita yung mga nagbebenta, halimbawa na lamang yung pinagbabawal na Piccolo, o di naman kaya mga Goodbye Philippines, Goodbye Bin Laden, yung mga Goodbye Napoles, o ano pa mang mga bagong uso na mga ipinagbabawal na paputok. So far, sa pagbabantay natin dito, wala naman tayong nakita. Even yung mga tindera na nakausap natin, Kirby, ay takot ding magbenta ng mga ipinagbabawal na paputok dahil patuloy nga din yung pag-roving ng mga otoridad dito, at kapag sakaling makakita sila ng mga pinagbabawal dito, agad nilang kinukumpiska yon at maaari pa silang mawala ng lisensya sa pagbebenta. Kaya naman talagang takot yung mga tindera dito. Hindi lamang yung mga lehitimong tindahan dito, Kirby, wala tayong nakikita mga runners na tinatawag, o yung mga nagbebenta at naglalakad lamang, naglalako sa kalsada, torotot lamang at ibang mga alternatibong pampaingay yung mga nakikita nating ibinebenta dito, yung mga naglalakad-lakad na mga tindero dito sa Bukawi, Kirby. So walang mga ipinagbabawal so far na nakikita natin dito. Okay, Kirby, maraming salamat muli sa iyo. Nandito tayo ngayon sa loob ng isang tindahan ng paputok. Dito pa rin yan sa Bukawi, Bulacan. Ang pangalan ng loob ng tindahan na to, Twin Cat Fireworks. Okay. So, kanina napag-usapan natin, Kirby, yung presyo nga, pagtataas ng o pagmahal ng presyo ng mga paputok dito sa Bukawi, Bulacan dahil tuloy-tuloy nga yung pagdagsa ng mga mamimili. Ngayon, pag-usapan naman natin syempre, hindi mawawala yung security at safety ng ating mga consumers. Okay, ano-ano ba ang dapat tandaan ng ating mga kababayan kung hindi man sila mapipigil na bumili talaga ng paputok? Ano ba ang unang-una nilang dapat gawin kapag nandito sila at bibili na nga ng paputok? Unang-una, dapat po ang bawat binibili ninyong paputok ay meron pong tinatawag na seal na kagaya po nito, makikita po ninyo ito, ayan. Pakita natin sa camera itong seal na ito. Certified product quality, ibig sabihin masusi po itong na-inspeksyon ng Department of Trade and Industry at safe gamitin ng ating mga mamimili ng paputok. Kapag ka po walang ganitong seal yung inyong bibilhin paputok, wag na po ninyong bibilhin sapagkat hindi po ito sumailalim sa inspeksyon at lubha po itong mapanganib para sa ating lahat. So unang-una, dapat po may seal. Pangalawa, dapat meron din pong instruction o warning na nakalagay sa paputok po ng inyong bibilhin. Kagaya na lamang po ng warning na ito na mababasa po ninyo bago po tayo bumili ng mga paputok para malaman natin kung paano gamitin yung mga bibilihin natin. Hindi yung basta-basta lamang tayo bibili at tayo nang bahala kung paano natin gagamitin. So yung mga ganitong klaseng fountain o fireworks ay dapat sumasailalim sa inspection, may seal at dapat meron ding mga warning. Bukod pa dyan, Kirby, isa pa sa mga napansin natin dito sa Bukawi, Bulacan na talaga na mga karaniwan na talaga na measure para sa safety ng ating mga kababayan. Bawal na bawal po talagang manigarilyo sa bawat sulok ng mga tindahan ng mga paputok dito dahil alam naman natin ang tendency kapag tayo po nanigarilyo sa kahit malapit sa mga tindahan, ang tendency po niyan posibleng sumabog ng sabay-sabay yung mga paputok na tinitinda ng ating mga kababayan dito, at hindi lamang yan, magkokos din po ito ng sunog at syempre panic na rin para sa lahat ng mga mamimili ng paputok dito sa Bukawi, Bulacan. Mahigpit ding ipinagbabawal dito yung mga paputok na lubhang delikado para sa ating mga kababayan, lalong-lalo na sa mga bata. Kanina nag-ikot tayo dito, gaya ng nabanggit ko sa iyo kanina, Kirby, wala tayong mga nakitang Piccolo dito, yung mga maliliit na parang posporo na pag ikiniskis mo ay sasabog. Wala naman tayo so far nakitang mga ganon, o di naman kaya mga Goodbye Napoles, Goodbye Philippines, Goodbye Bin Laden at ano pa mang mga ipinagbabawal ng paputok dahil takot na nga yung mga tindera dito, yung mga nagtitinda ng paputok na magbenta ng mga ipinagbabawal dahil agad nga dahil mahigpit din yung parusa na naghihintay sa kanila. Bukod po sa may pasasara yung kanilang mga tindahan, mawawalan din po sila ng lisensya, kukumpiskahin din yung kanilang mga ibinebentang paputok. Ayan. So maliban dyan ay puntahan na natin. Ito yung isa sa mga tindera nitong Twin Cat Fireworks. Ayan, makakasama natin dito ngayon si Reyna Jacinto. Ayan, tingnan niyo naman, Twin Cat, pusa. Okay, magandang hapon sa iyo, Reyna. Magandang hapon din po. Okay, ang unang-una nating itatanong kay Reyna, syempre, nga nung nabanggit ko, minimake sure natin yung safety. Paano ba natin sinisiguro ang kaligtasan ng ating mga mamimili dito sa tindahan ninyo? Yung para sa inyo na lamang yung opinion natin.
For safety po, sa mga bata, wala na po kami mga pikulo, ganun. Saka yung mga pinagbabawal po, bawal na po talaga. Hindi na namin po wala po kami pinagpibetang ganun. Saka po, yung mga mamimili po, lagi po kami nagpapaalala na bawal manigarilyo. At kung sa gagamit po ng mga paputok, kailangan po sa yung tama po, tamang lugar at tamang gawain po. Okay. Reyna, kanina nabanggit ko na nung nag-uusap pa lamang tayo off the air, meron tayong mga nakikita mga bata na nanghihingi ng mga paputok sa inyo. Kung meron mga nag-attempt na bumili, meron din mga nanghihingi sa inyo ng mga maliliit, yung mga tig-iisang piraso, pero napansin namin na hindi nyo sila binibigyan o pinagbebentahan. Ay, hindi po, kasi kailangan po talaga may kasamang mas may edad sa kanila or guardian. So kapag walang guardian, hindi nyo bebentahan? Ay, hindi. 18 above, pwede. So even minor de edad, yan, paalala na lamang, kahit sa mga minor de edad po ay hindi sila nagbebenta hanggat walang guardian o magulang nakasama dito sa Bukawi. So wag na po kayo mag-aksaya ng panahon kung kayo po ay minor de edad, hindi po kayo bebentahan ng mga paputok dito. Meron ba tayong mga specific na mga halimbawa, mga fireworks o anumang paputok na suitable, yung mga may papayo mong pwedeng bilhin, yung safe para sa ating mga kababayan dito? Aerial po, sir. Mga aerial, kasi hindi siya sumasabog, saka sa langit naman siya. Yung mga fireworks, yung mga fountain, ganyan po pwede sa... Marami pong makakakita. Hindi lang kayo. Yan. Pati yung mga luces, pwede rin yan. Luces po, safe din po yun. Kayo naman, syempre, I know hindi rin po biro yung ginagawa nila dito sapagkat syempre yung risk din na, halimbawa, may sumabog, sabay-sabay na puputok yan. Paano nyo naman sinisiguro na, syempre, pati kayo, ligtas din, nakapalibot sa inyo, puro mga paputok? Sa ganun po, mayroon naman po kasi kaming yung drum po namin, na may punong-puno po ng tubig. So yun, talagang oo, importante po kasi mga kaibigan na kapag ikaw ay nagtitinda din ng paputok, dapat meron ka ding supply ng tubig dahil hindi naman natin alam kung anong pwedeng mangyari. Baka mamaya biglang magkasunog, para ready tayo. Na. Okay, Haji. Okay, so ano na lamang yung pwede mo maipayo sa lahat ng mga hahabol dito sa inyong tindahan at bibili ng mga paputok? Baka meron ka mga suggestion o di naman kaya ay mga reminders sa kanila? Wag na po kayong bibili ng mga pinagbabawal kasi kayo rin po ang masasaktan. And then sa mga yung retail store talaga kayo bibili, hindi yung hango lang kayo sa kung sino-sino. Reyna, kumusta naman, tanongin ko lang kung kumusta na yung bentahan nyo dito? Nakakadami na ba kayo? Yung exodus ba ng mga tao? Nagpunta na talaga dito yung marami? Nakadami na ba kayo na benta? Opo, nakadami na rin. Yung exodus, nagpunta na dito, yung talagang busy-busy kayo? Ay, opo, mga after lunch, saka paggabi, ganun. Pero 24 oras na kayong bukas, no? Nabanggit mo, at lalaki naka-duty sa inyo kapag madaling araw. Mga lalaki po. Okay, maraming salamat Reyna Jacinto, tindera po ng Twin Cat. Okay, Haji. Salamat sa iyo. Haji. Talagang pusang-pusa yung Okay, dating Haji. niya. Okay, bago tayo magpaalam, Haji. Kirby, ay banggitin ko Haji. lamang na bukod po sa mga paputok na ibinebenta dito sa Bukawi, Bulacan, marami pa pong mga alternative Haji. na ibinebenta dito para sa pagsalubong sa bagong taon. Siyempre, hindi na po mawawala dyan yung mga torotot na mabibili halagang 25-30 pesos ng ating mga bata. Kasi dahil hindi sila binibigyan ng mga paputok dito, hindi sila po pwedeng bentahan, torotot na lamang, yung mas maiging bilhin na lamang nila, Kirby, dahil naglipa na naman dito yung mga runners o yung mga nagbebenta sa labas, naglalakad, naglalako ng mga torotot dito. At kung hindi po talaga may iwasang magpaputok o gumamit ng paputok para sa pagsalubong sa bagong taon, ay mag-ingat na lamang po tayo at sundin yung mga instruction na nakalagay sa bawat box ng inyong paputok na dadalhin. At live mula dito sa Bukawi, Bulacan, kasama pa din ang Unit 4 para sa Telebisyon ng Bayan. Ako po ang inyong lingkod, Haji Camino. Balik sa iyo, Kirby. Alright, Haji, meron lamang akong isang katanungan. Yes, Kirby. Oo. Meron ka bang mga namataan dyan ng mga ambulansya, mga fire trucks na sakaling magkaroon ng anumang insidente ay nakahanda kagad silang rumisponde?
Okay, doon sa area, Kirby, na marami talagang mga tindahan, ano, yung mga nakapalibot mismo, yung mga tindahan ng paputok, gaya na lamang doon sa may bahagi, yung Bukawi pa din, Bukawi area pa din, pero yung sa kabilang bahagi ng North Luzon Expressway, pag ikaw ay doon dumaan, paputungo ng Santa Maria, Bulacan, namataan natin yung mga fire trucks at yung mga otoridad natin, syempre, Kirby, na nagsisiguro sa safety ng ating mga kababayan. Gaya na lamang na nabanggit mo yung mga ambulansya at mga fire trucks ay naka-ready anytime. Wag naman sana, sakaling magkaroon man ng sakuna o di naman kaya ay sunog dito sa bahagi ng firecrackers capital of the Philippines, ang Bukawi, Bulacan. Kirby. Okay, kasi kung matatandaan natin, Haji, nagkaroon na ng insidente way Oo. back 2 years ago Tama yata yun, or 3 years ago na Oo. matapos masunog yung ilang mga tindahan dyan. Pero sa ngayon, kamusta naman yung ipinatutupad ng Philippine National Police na security operations dyan sa may area mo? Kanina, Kirby, sa pag-iikot natin, meron nga tayong mga nakitang tindahan na isinarado agad eh. Meron tayong mga nakitang isinara dahil lumabag sila sa panuntunan ng mga otoridad ng Philippine National Police, ng Bureau of Fire Protection at ng local government unit sapagkat sila ay lumabag sa kanilang panuntunan. Kaya ipinasara yung tindahan, bukod doon, kinumpiska yung kanilang mga ibinebentang paputok. Kaya tuloy-tuloy yung pag-ronda, Kirby. Bagamat safe naman yung ating mga consumers dito, hindi tumitigil yung ating mga otoridad sa pag-iikot dito sapagkat meron ding mga nagmamalabis o yung mga umaabuso ika nga sa ating mga kababayan. Kaya yung PNP, yung BFP, yung DOH, yung mga ambulansya ay tuloy-tuloy yung pag-ronda dito sa kahabaan ng Governor Halili Avenue dito sa Bukawi, Bulacan, Kirby. Kaya makatitiyak yung ating mga kababayan na safe sila kapag dumako sila dito, mamimili sila ng mga paputok o di naman kaya mga alternatibong mga pampaingay sa pagsalubong sa bagong taon. Oo, basta ang bottom line siguro, kung gagamit man ng mga paputok, maging maingat at kailangan sa pagsalubong sa 2015 ay kumpleto ang bahagi ng katawan natin. Maraming salamat sa iyo, Haji Camino. Nag-uulat po yan ng live mula sa Bulacan.